Yung pagboto ko ay napakabilis. Maayos ang pag-asikaso. Within 5 minutes tapos na. Oo. Wala siyang pila, walang hassle. Para sa botante na si Estrelita Sunyaz, madali ang pagboto sa East Rainbow Elementary School, na ngayon ay nasa ilalim na ng Taguig mula Makati City. Peaceful naman ang election natin kasi meron naman tayong mga naka-designate na mga PNP, police at saka yung mga support staff din na nag-a-assist sa ating mga PWD, pregnant women and senior citizen. Pero sa Rizal Elementary School na nasa Taguig din, tila isang hamon ang hinarap ng ilang botante, partikular ng mga may kapansanan at senior citizen. Dati hindi naman gano'n, sandali lang kami nagbubuto. Eh, ngayon ang tagal. Sana sariling kwarto, tapos yung hindi mahirapan, may hilo-hilo ka na. May ibang dumating ng mas maaga sa pag-aakalang may early voting sa Taguig para sa vulnerable sector na kinabibilangan ng mga person with disability, buntis at senior citizen. Nasa katunayan ay isinagawa lamang sa Muntinlupa at Naga Cities bilang pilot areas ng programa. Pero ayon kay COMELEC Taguig Chairperson Edgar Aringay, naresolba naman daw agad ang mga problemang kaugnay nito. Aniya, 38 ang polling center sa 38 barangay ng Taguig. Nasa higit 894,000 ang kabuang bilang ng mga rehistradong botante sa syudad. Nasa 270,000 naman ang bilang ng mga botanteng na-transfer sa Taguig matapos ang paglipat dito ng 10 Embo barangay mula Makati. Ang lokal na pamahalaan tiwala sa maayos na halalan, lalo na sa pinaigting na seguridad sa lungsod. Our preparation for this election took us around 5 to 6 months. Hindi po parang ito'y PNP Taguig or PNP Makati. It's one Southern Police District. Samantala, may panawagan naman ang mga botante sa kumandidato, maging sa gobyerno. Sana bigyan naman ng priority yung mga ganitong may mga kapansanan. Kasi tingnan mo, pati yung mga seniors nahihirapan din sila. Sana sa maluklok at sa mga nanalo, gagandahan pa nila ang mga programa, gumanda palalo yung Taguig City. EJ Gomez, CNN Philippines.